Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mister, nais nang pauwiin ang Mrs. na OFW. Ang dahilan, abay talagang sobrang depressed na raw, Tolben, parang Alex, parang nababaliw na ang kanyang asawa. Hiling ni Juan Alexis Manalo na mapauwi na ng bansa ang kanyang Mrs. na si Gemaline Manalo. Nasa Kuwait ngayon. Tuwing kausap niya raw kasi ang kanyang Mrs. tila wala na ito sa sarili at mukhang nababaliw na. Matinding pagka-homesick ang nakita niyang dahilan sa ang nangyari sa kanyang asawa. Nasa pangangalaga na raw si Gemaline ng kanyang foreign recruitment agency. Pero ang problema, sinisingil pa ng Albayan International Manpower Services ang local recruitment agency ng asawa, si Juan, ng $2,000. Wow. 100,000. Yes. Bago raw nila mapauwi ang asawa. Well, anyway, kasama natin ngayon si Juan Alexis Manalo, ang asawa ni Gemaline. So, Juan, sinabihan ka nung agency na kailangan magbigay ka muna ng $2,000 US? Opo, kasi daw po may penalty daw yung asawa ko kasi hindi daw po niya natapos yung kontrata niya. May pinirmahan daw po siyang kontrata. Okay. Sabi po sa akin ng agency na kailangan i-provide ko daw po yun para mapauwi yung asawa ko rito sa Pinas. Hanggang di mo provide, doon lang yung asawa mo? Parang gano'n na rin po. Pero pinakiusapan ka niya, nakausapin mo yung asawa mo na umayos dahil sabi mo, lakad ng lakad. Yung sa agency niya naman po na may hawak sa Kuwait. Bali po, magkausap po kami through messenger. Nag-usap po kami by phone. Ang sabi po sa akin nung pinakamadam nila doon, yung asawa nung may-ari nung agency, ang sabi po sa akin na sabihan ko rin yung asawa ko kasi daw, balisa, lakad daw po ng lakad, hindi kumakain, hindi natutulog. Tapos kakatok sa kanila, nanghingi daw po ng Pero asin. sir, matanong kita, pang ilang alis na ito ng misis mo? Una pa lang po. Una. May mga anak ba siyang naiwan? May ilang taon ng mga anak ninyo? Yung panganay po namin is 8 years old, tapos yung pangalawa is 5. So, hindi pa, simula na pinanganak niya itong mga ito, simula mag-asawa kayo, hindi pa siya nawawalay sa iyo at sa mga anak niya? Hindi pa ho, first time. First time. Okay. Tapos Kuwait pa. Buti sana kung mga Hong Kong lang, malapit. Homesick O talaga. Singapore. O may mga day off. Alam mo naman sa Kuwait, Diyos ko po naman. Anyway, wala ba? Hindi ba sumasagot itong Albayan? Nasa linya ng telepono po namin muli si Ma'am Josephine Tobiang, Head ng Advocacy and Social Marketing Division ng OWA. Ma'am Josie, good afternoon ulit. Good afternoon po. Yes. Narinig mo yung reklamo ni Mang Juan na yung misis niya medyo siguro sobrang depressed, ma'am, dahil first time pala ito nawalay sa mga anak, sa asawa. Parang balisa ngayon, parang medyo nababaliw daw ang tingin nila. Ano po? At gusto na umuwi, Ma'am Josie. Pero, ang may catch dito nasa FRA na. Magbayad muna raw ng $2,000 o about 100,000 pesos ang pamilya para pauwiin nila. Sino naniningil? Yung FRA, yung PRA? Yung sa Albayan, sa Pilipinas. Yung dito sa Pilipinas, yung PRA niya. Napakakuan naman pala nila responsable nila. Unang-una, hindi pwede yung ganun. Responsibility nila yung worker. Kung may ganyang problema, alam na nila palang emotionally disturbed. They will still penalize yung worker. Hindi tama yon. Kasi ang palusot nila, ma'am, hindi rin natapos ang kontrata, so may penalty. Tama ba yan? Whether hindi, paano na naman natapos yung kontrata kung emotionally disturbed? Ang kwan dyan talaga, well, we will take a look into it, kasi ibig sabihin niya, kailangan ipauwi na yung worker. Patatawag namin yung agency at hindi talaga pwedeng penalize yung worker sa ganyan sitwasyon. Okay. Kwan yan malinaw yan na ginagamit yung sitwasyon na yan
para makasingil sila. Unang-una, responsibility ng PRA na i-repatriate yung worker sa ganyang kalagayan. Nakikisama pa siya doon sa FRA na naniningil. Di sila magbayad dyan sa FRA kung mayroong penalty. Ma'am Ba't Josephine, sila nagpapadala ng ganyang worker? O, di ba? Ma'am Josephine, alam nyo, mas maganda ho, ito yung mga napag-uusapan ho natin, nabubuksan ng isipan ng ilan na lalabas ho ng bansa na yung responsibilidad talaga ng mga agency na yan na ayaw tumanggap ng kanilang pananagutan o di naman kaya yung responsibilidad na laging minomonitor ang estado ho ng ating mga kababayan tulad nitong ating OFW. Dito ho sa programa na to, nabubuksan ho ang kanilang mga isipan, nabibigyan ho sila ng mga bagay ho na responsibilidad ng agency kasi iba, parang lumalabas talagang mga mandrugas ho itong mga agency. Kaya ako talagang pabor na tayo ho, itong Kilos Pronto na malipat na ho talaga sa DOLE at hindi na ho sa PUEA para matigil itong mga dorobong manggagancho ng mga agency tulad itong Albayan International Manpower Services. Anong tingin mo dyan, Tol Erwin? Malinaw pa sa sikat ng araw. Napakadami na nating mga recruitment. Pwede naman mabawas-bawasan kasi para kung bawasan mo ng isa, baka mga 2,999 na lang yan. Marami pang manluloko. Di ba, Ma'am Josie? Napakadami ng mga ito. Marami pa nakapila, Tolben, humingi ng lisensya. Ubusin na dyan! Diba? So, Ma'am, ano po pwedeng gawin ni Sir dito? At medyo, di pati si Sir, mukhang depressed siguro na rin. yung asawa ay pumunta sa amin kung pwede bukas mag-report para mapatawag namin yung agency at nang mapauwi ka agad yung asawa niya. Alright. At ang dapat mag-penalize yung PRA, hindi yung worker. Kasi emotionally disturbed na nga eh. Hindi. Sila pang magsasabi na kausapin para hindi magkaganon. May ganun ba? Gusto kong Diba? kausapin. Napaka-illogical. Medyo nga. Anyway, sige po, Mama Josephine. Maraming salamat po. Ganun po gagawin namin. Papuntahin po namin sa inyo itong bukas. Yes, papatawag din namin, papacheck rin namin doon sa welfare officer namin sa Kuwait, yung worker sa FRA. Okay, thank you po, Ma'am Josie. Opo. Good afternoon. You're welcome po. Opo. Tutulungan ko namin dito. Kanina nakikita ko na medyo gusto niya magsalita kaya Medyo kinakabahan. Kinakabahan din siya. Hindi ako involved kasi nga naman, biro mo 8 years old, 5 years old, anak, first time mawalay, talaga ma-homesick. Tapos doon pa napunta sa mga Arabo, sus Maria Josep. Pag lumabas siya ng bahay, disyerto makita. Very depressing. Parang hindi niya nakita ito nun sa umpisa. Hindi, Gustuhan ng trabaho. Excited lang. Uy, gusto makatulong kay Mister. Pero bago sila umalis, nag-uusap sila ng masinsinan. Oo naman. Dahil Pero you have to decide. Ang problema nito, paring Alex, tama si Ma'am Josephine. May mga psychiatric exam din yun. Dapat doon nila na-evaluate na nila na ito ay maho-homesick ito. Homesick to. Yung matinding pag depressed kapareho niyan. Okay na. Sasamahan ka Bukas. namin. Salamat po. Pati wag mo pakita, mister, wag mo pakita na ikaw rin depressed. Dahil baka mas lalo madidepress naman yung misis mo. Dapat ikaw yung maging matatag Naawa na dyan. po kasi ako kada tatawag. Minsan nag-uusap kami. Hindi matuloy-tuloy yung pag-uusap namin eh. Minsan nag-iiba na po yung salita niya, yung kwento niya, yung maayos na kwento biglang mawawala sa Lucid moment kung tawagin. Kasi sa depression Tapos yun. inano pa po siya ng agency niya dun sa na pagka hindi daw siya nagtrabaho kukulong daw siya. Sira ulo talaga. Itong agency rito. Doon po sa Kuwait. Dapat dito pinag-uutog-untog yung ulo nitong Albayan na to. Umubag na talaga itong Albayan. Sus Mariosep.